The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The rulers sneered at Jesus and said, "He saved others, let him save himself. If he is the chosen one, the Christ of God." Even the soldiers jeered at him. As they approached to offer him wine, they called out, "If you are king of the Jews, save yourself." Above him there was an inscription that read, "This is the King of Jews." Now one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." The other, however, rebuking him, said in reply, "Have you not fear of God? For you are subject to the same condemnation. And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we receive corresponds to our crimes. But this man has done nothing criminal." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." He replied to him, "Amen, I say to you, today you will be with me in paradise." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa ating pong mga dearest parishioners at devotees ng Our Lady of the Rosary of Manaoag, sa ating pong mga lingkod bayan sa pamumuno ng ating Mayor, Doc Ming, sa ating pong mga kapulisan, pamumuno po ni Hepe Peter Sison, pamilya, gayon din po sa ating mga kasundaluhan mula sa 72nd Infantry Brigade, sa mga guro, mga kababayan nating mga taga-Manaoag, Happy Christ the King po sa inyong lahat. Sabihin po nga natin, Viva Cristo Rey! Si Kristo po ay itinuturing nating hari. Sige nga, marami kasi tayong mga alam na hari sa ating buhay. Lumaki tayo, na-introduce tayo sa iba't ibang klase ng hari, sa iba't ibang klase ng mga king. May Burger King, may Chow King, may Siomai King. Kilala niyo ba yung King of Comedy? Sino? Si Dolphy. Action King. Iba-iba yung sagot, ah. Iba-iba ng sagot. Siguro iba-iba kayo ng channel na pinapanood. Si FPJ daw. O, di ba? Eh, yung hari ng mga unggoy, kilala nyo? Si King Kong. O, di ba? Ano pa? Iba't ibang mga king ang mga kilala natin, eh. O, dito kaya sa Manaoag, may king tayo. Balo King. Mga kapatid, sa dami ng hari nating kilala sa mundo, ngayong araw na ito ay pinapaalala sa atin, baka makalimutan natin ang tunay na hari nating lahat. Kaya nga po ngayong Kristong Hari, in-invite po talaga ng parish at ng convent lahat ng mga entities dito sa ating bayan. Mula sa pamahalaan, sa kapulisan, sa kasundaluhan, sa mga principal, sa mga teachers, at even the devotees, to remind us na hindi siya na nating makalimutan kung sino talaga yung hari sa buhay natin. Sa ebanghelyo po natin ngayon, makikita po natin na si Jesus na ating hari, no, kung nakinig po tayo sa ating ebanghelyo, ipinapakilata dito na si Jesus, hari natin, pero yung kanyang paghahari ay wala sa trono ng ginto o sa palasyong marangya. Hindi ba kayo nagtaka doon sa pagbasa natin? Bakit yung tagpo doon sa pagbasa natin? Bakit yung eksena sa pagbasa natin? Eh, yun yung mga huling moment ni Jesus sa Calvary, nakapako sa krus.
At dito narinig po natin, nakikita natin na siya ay nasa krus, nakabayubay sa krus, pinagtatawanan, pinaghihirapan. No? At yung nakalagay po dun sa taas niya na yon, hindi po para sabihin yun na si Jesus nga ay tunay na hari. Actually, kaya po sinulat ng mga Romano yon, yung INRI, no? Ang naibig sabihin ni si Jesus na hari ng mga Hudyo. Kaya po inilagay po doon yun is para ipahiya yung mga Hudyo. Para ba sabihin sa kanila na ito ba ang inyong hari? Nakapako sa krus. Mahina. Duguan. Nag-aagaw buhay. At marinig po din natin sa ating ebanghelyo, ilang beses po siyang inaasar ng mga tao. Kung ikaw ang talagang hari, iligtas mo ang sarili mo. Maganda po yung translation nitong gospel nito sa Tagalog. Kasi ilang beses po talagang sinabi doon, kung ikaw ang hari, iligtas mo ang sarili mo. 3 beses ding binanggit. Sarili, sarili, sarili. Sapagkat yan po ang standard ng mundo, mga kapatid. Standard yan ng mga hari at mga reyna. Ang iligtas, ang unahin, ang sarili. Mga kapatid, kung ganyan po ang prinsipyo natin, hindi ka tunay na hari. Ika'y naghahari-harian lang. Ika'y nagre-reyna-reynahan lang. Kaya nga po dito sa ating gospel, ipinakikita dito yung tagpo na kung saan si Jesus ay hirap na kahirap sa krus. Ipinakikita sa atin dito na ang pagiging hari ni Kristo ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kayamanan o armas. Kung inyo nga pong mapapansin ang Kristong haring ito, yung pong korona na simbolo ng authority, suot ba niya? Pansinin niyo po. Suot ba ni Kristo yung crown? Hindi po. Nandun sa baba. Ibig sabihin, hindi ito ang priority ni Jesus. Ang priority ni Jesus kung bakit siya nandito sa lupa ay upang ituro sa atin ang tamang landas, upang tayo ay iligtas. Siya ang hari na hindi naghahari-harian, kung hindi haring nag-alay ng buhay para sa atin. Siya ang hari na hindi niya ine-expect, hindi niya inaasahan na siya pagbubuksan ng pinto. Bagkus siya yung hari na magbubukas ng langit para sa atin, higit lalo para sa mga nagsisisi. Kaya nga ito pong Christ the King po na ito, ang ating pagbasa ngayon, it is a reminder na tulad nung nagsisising magnanakaw, wala po tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kung hindi ang ating pag-amin sa ating kahinaan, at ang ating taos-pusong pagsisisi. Sapagkat sa isang puso na nagsisisi, dito nakapapasok ang kanyang paghahari. Ang isang pusong puno ng galit, puno ng pride o iba-iba ang laman maliban sa Diyos, yan po ang pinakamahirap na pintuang maging ang Diyos hindi niya magagawang pasukin. Sapagkat wala siyang space. Ang kaharian niya ay nagsisimula hindi bukas, kung hindi ngayon. Hindi sa iisang lugar, kung hindi dito mismo. Every time na pinipili natin siya, every time na mas pinipili po nating magpatawad kaysa magtanim ng galit, every time na mas pinipili po nating maglingkod sa harip na maging makasarili, at every time na mas pinipili po natin ang pagmamahal kaysa sa yaman, kaysa sa kapangyarihan, kaysa sa kasikatan. Alam niyo po, ngayong mga sandaling ito, kahapon pa po ito hanggang ngayon. Alam niyo ho, dun sa Gawing Bulacan, traffic na traffic ho ngayon. Lalo na sa NLEX, traffic na traffic ho ngayon. Kaya kung may uuwi po dito ng Maynila mamaya, nako, expect a heavy traffic. Bakit? Sapagkat nasa Pilipinas po ang Blackpink. Blackpink. Kilala niyo ba yung Blackpink? Ano, yung mga blink dito. Ano ang sigaw ng mga fans ng Blackpink? Blackpink in your area? 2 araw po, nandun sa Bulacan, ang Blackpink. Nako, Diyos ko. At nakita ko po kanina, mula kagabi hanggang kaninang madaling araw, punong-puno po ng mga videos na ina-upload. Punong-puno ang Philippine Arena. 50,000 po ang laman ng Philippine Arena. Sinasabi ko po bang masamang manood ng concert? Hindi naman. Pero ngayon, ipinapaalala sa atin, no? Na tayo rito nagsisiksikan, yung iba sa inyo nakatayo, yung isa sa inyo inaantok na.
Yung iba sa inyo, malayo pa pinanggalingan. Pero bakit kayo naririto? Sapagkat alam natin kung sino ang tunay nating hari. Sapagkat alam natin kung sino talaga ang mahalaga sa ating buhay. At huwag po tayong magsasawa. Sapagkat sa bawat isa po sa atin na nagsisimba at patuloy na gumagawa ng mabuti, nagbibigay po tayo ng pag-asa sa lahat na si Hesus Kristo ay buhay sa ating mga puso't isipan. Kaya nga po, ang tanong ko po sa inyo, kung ang sigaw ng mga fans ng Blackpink ay Blackpink in your area, tatanungin ko rin kayo, is Christ the King in your area? Kumusta kaya si Christ sa buhay mo? Saan ba ang lugar ni Kristo sa buhay mo? Hari ba siya ng iyong pamilya? Hari ba siya sa iyong pinagtatrabahuhan? Hari ba siya ng iyong puso? Mga kapatid, marami man tayong mga king na kilala sa ating buhay. Kilalanin po natin yung totoong hari, si Kristo. At hayaan natin siya ang maghari sa ating buhay nang sa gayon, sa bandang huli, marinig din natin ang kanyang pangako. Today, you will be in my area. Today, you will be with me in paradise. Amen.